Nung pinasa ang budget noong Disyembre, nilagay doon na pinakamalaking allocation ay sa construction, sa DPWH. Ito ay labag sa saligang batas. Kaya sabi ng Pangulo, BBM, ire-review niya ng todo. Biglang, yung budget ng education, sabi niya, ay mas mataas na kaysa sa DPWH. Kaya lang, na-discover ng mga researchers tungkol sa budget na tayo pala ay niloloko doon. Kano naman kabudol, kano naman kabobo ang tingin sa atin, mga Pilipino, na kaya tayong budulin ng ganon. Ay, ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. And tayo po ay bumabati ng Happy New Year sa ating mga kababayan, lalo sa ating mga kasamang Duterte supporters po. And ang topic natin ngayon ay yung 2025 budget. Alam nyo ba yung ginawa nila sa budget? Nakalagay kasi sa Constitution ng bansa, sa saligang batas ng bansa, na dapat ang budget ng Pilipinas taon-taon, ang pinakamalaking porsyento ay nasa edukasyon ng ating mga kabataan, edukasyon ng ating mga anak, apo, pamangkin, at ng milyong-milyong kabataan Pilipino. Yan ang priority ng bansa, para kahit dumami yung populasyon, edukado ang ating mga kababayan, ang ating mga kabataan, ang ating susunod na henerasyon. So ang problema, nung ipinasa ng Kongreso, ng House of Representatives at Senado ang 2025 budget nung Disyembre, hindi edukasyon ang pinakamalaki na pinondohan. Ang pinakamalaking pinondohan ay paggawa ng karsada, DPWH, paggawa ng tulay. Bakit? Dahil ang katotohanan dyan, maraming politiko, maraming gobernador, maraming kongresista, mayor, sila rin ang may-ari ng construction companies na gumagawa ng mga tulay, ng mga karsada. Kaya hindi ba kayo nagtataka, taon-taon na lang sinisira yung mga karsada, kahit maganda pa, di ba? Napaka-perwisyo sa taong bayan, pero ginagawa nila yon dahil every year nilalagyan nila ng budget yung paggawa ng karsada at tulay. And kung meron kang 100 milyon panggawa ng karsada, kung ikaw rin pala yung may-ari ng construction company, edi kalahati nun 50 million kita ng inyong kumpanya, di ba? Next year magtataka ka bakit sinisira na naman yung karsada kahit maganda pa, di ba? Marami sa atin nakakakita ng ganun, maganda pa yung karsada, sinisira na kasi nalagyan na naman ng budget and pagkakakitaan na naman. Perwisyo sa taong bayan, di ba? So, tayo sa Duterte Youth Party List, alam nyo, tayo lamang ang kaisa-isang party list, kaisa-isang kongresista na may akda ng pagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot at mandarambong. Wala na ibang gumawa niyan, tayo lang. And ba't natin ginagawa yon? Kasi yun ang gusto ng taong bayan. Hindi tayo, wala tayong pinagkakautangang mga negosyante, construction companies, and everything. Ang pinagkakautangan ng Duterte Youth Party List ay kayo, ating mga kababayan Pilipino na gusto ng tunay na pagbabago na naramdaman natin noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. So balik tayo doon sa usapin ng budget. Nung pinasa ang budget noong Disyembre, ang nilagay doon na pinakamalaking allocation ay sa construction, sa DPWH. Ito ay labag sa saligang batas. Kaya sabi ng Pangulo, BBM, sabi niya ay ire-review niya ng todo. So ni-review nila ng 1 linggo, biglang yung budget ng education, sabi niya, ay mas mataas na kaysa sa DPWH. Kumbaga kung 1 trillion yung budget ng DPWH, 1 trillion rin yung budget ng education. 1 trillion point something lang ang lamang dun sa DPWH. So sasabihin nila, mas malaki na ang budget ng edukasyon, sektor ng edukasyon. Kaya lang, na-discover ng mga researchers patungkol sa budget na tayo pala ay niloloko dun. Bakit?
pati pala yung budget ng Philippine Military Academy na under naman talaga ng AFP at Department of National Defense, sinama nila kunwari doon sa education sector. Yung budget ng Philippine National Police Academy na under naman ng PNP and DILG, sinama nila kunwari doon sa education sector. Yung budget ng Philippine Merchant Marine Academy, PMMA, na under naman ng Department of Transportation, sinama nila kunwari doon sa budget ng education. Yung budget ng Philippine Public Safety Academy, doon nagte-training ang mga magiging opisyal ng Bureau of Fire at Bureau of Jail, sinama nila kunwari sa education sector. Yung budget ng National Defense College of the Philippines, yung kung saan nag-aaral ang mga major at lieutenant colonel, sinama nila kunwari sa budget ng edukasyon. Yung budget ng AFP Command and General Staff College, kung saan nag-aaral yung mga colonel at general, sinama nila kunwari sa budget ng education. Yung budget ng Local Government Academy na under naman talaga ng DILG, doon nagte-training yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, sinama nila kunwari sa budget ng education sector. Kaya pag tinotal mo yung bilyon-bilyon na yon, lumamang yung budget ng education sector ng point something lang doon sa budget ng DPWH. Pero sa katotohanan, hindi naman talaga sila under ng education sector, di ba? Pag sinabi natin education sector, yun yung elementary, high school, and college, kung saan yung karamihan ng mga sibilyan, mga Pilipino, ating mga anak, apo, at kabataan Pilipino ay nag-aaral, di ba? Hindi dapat sinasama doon para lang magmukhang malaki yung budget ng mga training academies, di ba? Pag susundalo, pag pupulis, and pag merchant marine, pag Bureau of Jail, Bureau of Fire, and yung mga nagtatrabaho na sa gobyerno, kahit matatandang opisyal ng Armed Forces at PNP, sinama sila sa education sector kunwari para lang tumaas yung chart na mas mataas daw yung education sector. Gano'n naman kabudol, gano'n naman kabobo ang tingin sa atin mga Pilipino na kaya tayong budulin ng gano'n, di ba? Para ma-maintain nila yung malaking DPWH budget, 1 trillion. So sobrahan kunwari nila yung kabila, kunwari lang, 'di ba? Para maipasa ito bilang batas. Grabe, no? Kala siguro ang bobobo ng mga Pilipino. Katulad ng mga pangako nung eleksyon ng bigas ay gagawing 20 pesos kada kilo. Siyempre tayo nagtiwala, tayo ay umasa. Pero sa katotohanan, na-realize natin na budol-budol mo kami, BBM. Budol-budol more, di ba? Hindi na mangyayaring 20 pesos ang bigas. Dahil yung halaga ng pananim, yung halaga ng pesticide, yung halaga ng labor ay mas mahal pa sa 20. Kaya kung ikaw ay magtatanim, magtatrabaho, mag-aalaga ng sakahan, hindi mangyayari na ibebenta mo ito ng palugi, di ba? Kalokohan yon. So, kalokohan yung ipinangako sa atin at hindi na mangyayari yon. So, yan po ang katotohanan dyan sa budget ng 2025. Pinagmukha nilang mas malaki yung education sector ng konting-konti lang para lang pumasa ito na masasabihin nila, mas malaki yung education sector. Ang dami nilang sinama na budget mula DND, AFP, PNP, Bureau of Fire, Bureau of Jail, Coast Guard, di ba? Local Government Academy, Philippine Public Safety Academy, Philippine Public Safety College, at iba-iba pa. Lahat na lang na meron training sa gobyerno, ipinasok nila kunwari muna sa education para sasabihin nila, budget ng edukasyon yan. Ano ba yan? Grabe naman, di ba? Maliban dyan, kung hindi nyo pa alam, yung ating budget sa SSS at GSIS, kung saan bulto-bulto ng budget na yan ay galing mismo sa taong bayan. Bakit?
lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno, kinakaltasan papuntang GSIS. Lahat na nagtatrabaho sa pribado, kinakaltasan papuntang SSS. Bakit merong ganyan? Para maging pensyon nating lahat. Pag natanggal tayo sa trabaho, pag tayo ay nagretiro, meron tayong pensyon. Bakit yung bilyon-bilyon na budget ng SSS at GSIS ay nilipat papunta pa rin sa paggawa ng karsada? Kasi doon sila kumikita. Ngayon alam nyo na, di ba? Maliban dyan, hindi pa sila natuwa doon, pati yung budget ng PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation, health insurance ng sambayan ng Pilipino, ng mandatoring kinakaltas sa ating lahat, dahil sobra-sobra yung budget, 90 billion, nilipat na naman nila sa paggawa ng karsada. Anong kaugnayan ng ating kontribusyon para sa kalusugan natin sa paggawa ng karsada? Diba? Sabi nga ng Commission on Audit, COA, noong December 1, it is highly irregular. Hindi dapat inilipat ito sa paggawa ng karsada. Kung sobra ang budget, dapat yung healthcare natin, or kung wala naman tayong sakit, yung healthcare ng ating dependents, yung mga umaasa sa atin, ating mga anak, apo, asawa, magulang, ay dapat pagtuunan ng PhilHealth, di ba? Dahil sobra yung budget, hindi nila pinagtuunan yung ating mga dependents. Ang pinagtuunan nila ay paggawa ng karsada. So itong mga kinakaltas sa atin, dyan tayo sa AMSIA, yung kinakaltas sa atin, SSS, GSIS, and PhilHealth, mandatoring kinakaltas sa lahat ng nagtatrabaho, ay nilagay nila sa paggawa ng karsada. Maliban po dyan, maliban pa sa SSS, GSIS, PhilHealth, na nililipat yung bilyon-bilyon sa paggawa ng karsada na wala namang kaugnayan dun sa ating pensyon at kalusugan, pati yung ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas na matagal iniipon ay binenta rin pala. Bakit nag-iipon ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng ginto taon-taon? Dahil po doon sa ginto nakabase ang ating pera. Kumbaga yung pagprint nila ng pera na piso, hindi sila pwede magprint ng walang ginto kasi doon nakabase yung value ng ating piso. Eh ang problema, kung dati nakakabili ka ng maliit na pandesal sa piso, baka ngayon sa piso, 2 piso na yung kailangan mo para sa maliit na pandesal, bumababa yung halaga. Ang nagme-maintain ng halaga ng piso ay yung ginto na iniipon yan ng matagal na panahon. Gold reserves. Kaya nga yung Bangko Sentral ng Pilipinas sobrang bantay sarado kasi merong mga ginto doon. At doon gumagawa ng pera base doon sa ginto. Ang problema, binebenta pala yung ginto, tonelada. In-announce ba sa atin? Hindi. Paano natin nalaman? Nung naglabas ang world market ng ginto ng top 10 na kung sino yung pinakamalalaking nagbenta ng ginto, number 1 ay nakalagay doon, Central Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas. Binebenta pala natin yung ginto natin, tonelada. Hindi in-announce sa atin, nalaman lang natin dahil kailangan ilabas ng world market ng ginto kung ano yung bentahan ng ginto. Number 1, Bangko Sentral ng Pilipinas. Normally, ang mga matataas dyan, yung mga minahan ng ginto sa buong mundo. Sila ang pinakamalaking magbenta ng ginto kasi minahan nga sila ng ginto. Diba? So tayo ay nagulat, bakit Bangko Sentral ng Pilipinas ang number 1 sa bentahan ng ginto ngayong nakalipas na taon na ito? Eh gold reserves yon, nire-reserva yon. Pangalan pa lang, gold reserves. Nire-reserva mo ang ginto para sa future use, para sa stability ng presyo ng mga bilihin at ng piso sa iyong bansa. 'Di ba? So, ang ating SSS na kinakaltas sa atin, nilipat yung bilyon-bilyon nun papunta sa paggawa ng karsada kung saan pinagkakakitaan ito. Yung GSIS,
Kahit mga nagtatrabaho sa gobyerno na kinakaltasan, nilipat rin ang kanilang pangpensyon sa paggawa ng karsada kung saan sila kumikita na naman. Yung ating PhilHealth, Philippine Health Insurance, insurance natin para sa ating kalusugan, nilipat rin 90 billion para na naman sa paggawa ng karsada kung saan sila kumikita. Ang ating ginto na iniipon ng ilang administrasyon at sa matagal na panahon, ibinenta ng tonelada, bilyon-bilyon. Ngayon lang nakalipas na taon na ito ng patago. Nalaman lang natin at sinagot lang nila dahil na-announce ng gold market, world market ng gold. 'Di ba? Kung sino yung mga pinakamalaking magbenta sa buong mundo. Hindi lang tayo isa sa pinakamalaking magbenta. Tayo ang pinakamalaking nagbenta. Number 1 ang Pilipinas. Hindi sa kaunlaran, o hindi sa pagbebenta ng ginto. Nakatagong ginto natin na dapat iniipon para lalong lumakas yung piso. Para ang iyong kinikita ay mas malakas ang pambili nito. O, di ba? Maliban dyan, meron pa rin. Alam nyo, napakaraming bangko sa Pilipinas. Metrobank, BPI, Land Bank. Magkakalaban yung mga yan kasi gusto nila doon ka mag-deposit sa kanila. Pero ito ang dapat nyo malaman, lahat ng bangko sa Pilipinas, kahit magkakalaban yan, kanan tayo dyan kuya, di ba? Isa lang ang nag-i-insure niyan, yung Philippine Deposit Insurance Corporation, PDIC, ng gobyerno. Para kapag may nagsarang bangko, yung PDIC ang magbabayad sa'yo ng kalahating milyon, kung umabot ng kalahating milyon yung deposito mong nawala. Ang problema na naman, maliban sa SSS, GSIS, PhilHealth, na nilipat yung bilyon-bilyon, maliban sa mga ginto na binenta ng tonelada, pati yung bilyon-bilyon sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation, na yun ang nag-i-insure sa lahat ng pera ng mga Pilipino, sa lahat ng bangko, pati yun nilipat na naman sa paggawa ng karsada. Paano natin nalaman na naman ng bansa, yung IMF, International Monetary Fund, yung parang nagko-control ng lahat ng bangko sa buong mundo, nagmemo sila sa Pilipinas. Sinabi na dapat hindi tinatanggal yung mga pondo na yan dahil magkakaroon ng collapse sa banking system pag merong nagsara na bangko at walang insurance yung bangko na yon. Hindi na iniisip ng ating gobyerno yung posibilidad na magkaroon ng economic collapse sa bansang ito sa pagtatanggal ng iba't ibang pondo, 'di ba? Pag nagkaroon ng collapse, nagmahal ang presyo, yung piso natin bumaba ang halaga lalo dahil wala yung mga ginto. Pag bigla tayo nawalan lahat ng trabaho dahil nagkaroon ng collapse, paano magre-retiro at kukuha ng pensyon? Pati yung pang-pensyon wala. Yung sobra-sobra doon ay nilipat mula SSS at GSIS. Wala ng pera, biglang nagkasakit. Paano yan? Nilipat rin yung pondo ng PhilHealth. Paano yung natitira mong pera sa bangko? Pag nagsara, wala na rin. Kasi yung nag-i-insure doon, nilipat rin yung pondo. Sa nilipat lahat, sa paggawa ng karsada, kung saan sila pwedeng kumita. Anong value nito sa milyong-milyong Pilipino? Wala. Anong value nito doon sa mga naglilipat? Meron, kumikita sila doon. 'Di ba? Ganun na lamang ang nangyayari sa ating bansa. 'Di ba? Sino sa Kongreso ang nagsasalita? Isa lamang po. Tayo lang. Duterte Youth Party List. 'Di ba? At kung hindi nyo pa alam, ang inyong Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang party list sa gobyerno, sa Kongreso, na nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot. Walang ibang senador, walang ibang kongresista na nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot sa gobyerno. Tayo lamang po, Duterte Youth Party List. Tayo lamang rin po ang nag-iisang party list na lumalaban sa mga NPA at mga kaliwang grupo. Tayo lamang rin po ang kaisa-isang kapartner
ng mga sundalo't pulis at tropa ng gobyerno sa paglaban sa mga terorista. Tayo lamang rin po ang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Kongreso nung siya po ay ginigisa buong araw sa Kongreso. Sa 300 na ibinoto ninyo sa Kongreso, ilan doon ang nagsalita para ipagtanggol ang Pangulong Duterte? Tayo lang po, nag-iisa lang, Duterte Youth Party List. Tayo lang rin po ang sumasama sa ating Vice President Sara Duterte, ating susunod na Pangulo yan, ngayon 2028. Ngayon pong 2025, tayo lang po ang tumatakbo. Kasi po ang Pangulong Duterte ay tumatakbo sa lokal, sa Davao, kasi pinalabanan sila doon. At si Vice President Sara Duterte, hindi pa ho siya tatakbo ngayon, gagawin nating Pangulo ang ating pinakamamahal na Sara Duterte sa 2028. Kaya po sana ngayong 2025, tulungan nyo po tayo sa Duterte Youth Party List. Tayo po ang nagiging boses ninyo sa Kongreso at sa lipunan. Nag-iisa lamang tayo, walang ibang nagsasalita patungkol sa napakaraming kalokohan sa gobyerno. Tayo nga lang rin ang nagbabalik ng death penalty para sa mga kalokohan yan, para sa mga rapist, kidnapper, drug trafficker, NPA na terorista at kurakot. Tayo lang nagbabalik ng death penalty. So sana po tulungan nyo tayo ngayong 2025. Hindi tayo katulad ng karamihan ng mga party list na merong bilyon-bilyon o milyong-milyong pondo pang TV ads, pang radio ads, pang billboard sa expressway. Nakita nyo, ang daming billboard ng iba't ibang party list. Kasi ang mga party list ay mga negosyante, mga kontraktor ng karsada, di ba? Mga ganyan-ganyan. Tayo, wala tayong ganyan. Hindi tayo nagne-negosyo sa gobyerno. Tayo ay nasa gobyerno para maging boses ninyo, boses ng taong bayan. Kaya kahit nag-iisa na lang tayo ay patuloy na nagsasalita kung saan nyo gusto tayo lumaban. At ito ay labanan ang mga durugista at kriminal, suportahan ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. At ngayon po 2025, tayo po, Duterte Youth Party List, ay lumalaban para maging boses ng bayan, boses ninyo sa Kongreso. So muli po, tayo po ay nagpapasalamat. Ito po si Chairman Ronald Cardema. Ay, nandyan po si Sumbungan Channel, ating kababayan po sa Kalamba. Maraming salamat po. Tayo po ay lumalaban ngayon, 2025, ang Duterte Youth Party List. Sana po suportahan nyo tayo. Kahit wala tayong pondo, tsatsagain natin. Baka makapagpaprint tayo ng kakaunting t-shirt na nandun si Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte, at ang ating advokasya, Duterte Youth Party List. Mabigyan natin yung iba po dito, nating mga supporters, mapadala natin kayo. I-message nyo lang po ang inyong pangalan, ang inyong number at ang inyong address. Sisikapin po natin na starting ngayon January, makapagpadala po tayo. Kahit pa isa-isang t-shirt at isang tarpaulin po. Pagpasensya nyo tayo dahil tayo po ay nasa Kongreso, hindi para gumawa ng pera. Tayo ay nasa Kongreso para maging boses ninyo. Para lumaban sa mga NPA, lumaban sa mga kriminal at drogista, at ibalik ang death penalty para sa mga kriminal at terorista. At syempre, para suportahan natin ang ating pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Muli po, ito po si Chairman Ronald Cardema ng number 5 Duterte Youth Party List. Ano nyo po ha, number 5 Duterte Youth Party List. Hindi po tayo yung number 4 Kabataan Party List. Ang daming lumalapit sa akin, sasabihin, Sir, salamat po, ang galing ninyo, binoto ko po kayo sa Kabataan Party List. Yun po ang recruiter ng Kabataan papuntang NPA. Yun yung kalaban natin. So, para po maalala nyo, tayo po ay number 5 Duterte Youth Party List. Pag nakita niyo Duterte, nag-iisa lang tayong ganon, tayo na yon, Duterte Youth Party List. So muli po, Chairman Ronald Cardema po ng number 5 Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagsasalita para sa inyo at lumalaban para sa inyo, para sa mga tropa ng gobyerno, para sa Pangulong Rodrigo Duterte at sa Vice President Sara Duterte. Muli po, maraming salamat po. Happy New Year, at ngayong pong taon na ito, marami tayong laban at kayang-kaya natin ng mga laban na yan basta tayo po ay magkakasama bilang isang sambayan ng Pilipino na naghahangad ng tunay na pagbabago. Maraming salamat po.